Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 721 hanggang Kabanata 730. Kabanata 721. Matapos sumagot mula kay Shenting, nakita niya si Yehan sa araw at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, may iba pa bang hiniling si Shenting? Umiling siya sa araw, at agad na sumang-ayon si Shenting. Hindi ito naaayon sa karakter ng matandang pop na iyon, dapat ay may iba pang plano siyang ginawa. Tumingin ang baliw kay Yehan at sinabi, batay sa alam ko tungkol sa matandang lalaking iyon, ang matandang lalaking ito ay agad na sumang-ayon, lihim, dapat ay mayroon siyang ibang plano. Panipi. Tumanggo si Yehan, at sinabi, inaasahan na ito. Magiging kakaiba kung wala talagang ibang paghahanda si Shenting. Ngayon kailangan nating alamin kung ano ang lihim na paghahanda ni Shenting. Ilang master ang darating. Paano sila pupunta sa California City? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sinabi niya sa araw, natatakot akong magiging mahirap ito. Ang mga tao natin ay halos ang sentro ng atensyon mula sa lahat ng panig. Imposible na imbestigahan ng madalas si Shenting. Kung malaman ng mga tao, malalantad lamang tayo. Panipi. Huwag mo nang abalahin ang iyong sarili sa bagay na ito, iwanan mo ito sa akin, at malalaman ko kung anong mga plano ang nasa korte ng Diyos. Bahagyang ngumiti si Yehan, si Lina, ang santa ng korte ng Diyos, panahong makipag-ugnayan na sila. Lihim na nagpapadala si Shenting ng mga tropa sa California, ang coal country. Natural na mahirap para kay Yehan at sa iba na malaman ito. Sa oras na ito, si Yehan ay makakakuha lamang ng balita mula sa loob ng Shenting, at ang pinagmulan ng balitang ito ay si Lina, ang diyosa ng Shenting. Sa isang madilim na bilangguan ng tubig, sa mga hagdan ng pasukan, sa sandaling ito, isang magandang babaeng kanluranin ang dahan-daang bumaba sa mga hagdan na walang imak. Nang makita ito, agad na nagbigay galang ang mga gwardya na nagbabantay sa bilangguan ng tubig, nakita ko ang kanyang kamahalan. Sige, lumabas na kayong lahat. Opo, kanyang kamahalan na Santa Maiden. Matapos umalis ang mga gwardya, naglakad si Lina papunta sa isang hola. Sa loob ng hola na gawa sa bakal ng mga rehas, may yelong tubig na bumabagsak dito. Sa oras na ito, sa bilangguan ng tubig na ito, ang mga kamay at paa ng dalawang babae ay nakakadena. Nakakadena, nakatayo sa malamig na bilangguan ng tubig, ang tubig sa bilangguan ng tubig ay umabot na sa kanilang dibdib na nagpaputi sa kanilang mga mukha. At ang dalawang babaeng ito ay syempre sina Hofeng at Wu Ying. Lumuhad si Lina sa harap ng bilangguan ng tubig. Tumingin siya kay Hofeng at Wu Ying sa bilangguan ng tubig, at magaan niyang sinabi, binabati kita, hindi ka na kailangang pumunta sa krus. Nakarinig nito, itinaas ni Hofeng ang kanyang ulo upang tumingin kay Lina, ngumisi, at sinabi, kaya, ang aking lalaki ang dapat na nakahanap ng paraan upang iligtas tayo. Maaaring magtagumpay siya, at maaaring sumama siya sa iyo. Tumingin si Lina kay Hofeng at sinabi, huwag masyadong umasa. Mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkadismaya. Sa madaling salita, hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Dapat ay maraming madilim na bagay sa pagitan mo at ng aking lalaki, tama ba? Iyon ang dahilan kung bakit ayaw mong mabuhay siya. Kung tama ang hula ko, dapat ay may hawak sa iyo ang aking lalaki bilang isang santa. Sinabi ni Hofeng sa pagtingin kay Lina ng umisi, nahulaan ni Hofeng ang puntong ito pagkatapos ng huling pagsabog na nagpatay ng higit sa 50 gintong kabalyero, ngunit hindi niya kailanman tinanong si Yehan. Nakarinig ng mga salita ni Hofeng, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lina, at sinabi niya, ang iyong lalaki, siya ay isang nakakadiri at walang hiyang masamang tao. Hehe, papalitan ko ang aking lalaki at pasasalamatan kita sa iyong papuri. Ngumisi pa rin si Hofeng. Dalawang babae ang naglilingkod sa isang asawa, walang hiya. Sinuri ni Lina sina Hofeng at Wu Ying gamit ang walang malasakit na mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Sinabi, para sa ganitong uri ng bagay, dapat na mas bukas kayong mga taga-kanluran kaysa sa amin mga taga-silangan. Hindi ko alam kung ikaw, ang santa, ay bata pa rin. Ate Wu Ying, sa tingin ko mas marami ang karanasan niya kaysa sa atin. Marahil siya na ngayon ang pangalawa, pangatlo, o pang-apat na produkto.
Pagdating sa mga salita, bakit si Lina ang dalawa ni na Hofeng at Wu Ying? Bilang kalaban ng isang babae, ang ilang mga salita mula sa kanilang dalawa ay agad na nagpapula sa mukha ni Delina, isang inosenteng babae. Gayunpaman, nang magalit si Lina, dumating ang isang tawag na nagpagalit sa kanya hanggang sa buto. Nang tingnan ang pamilyar na numero na ipinapakita sa telepono, nagkaroon ng pagnanais si Lina na itapon ang telepono sa piitan. Gayunpaman, iniisip ang hawak ng lalaki, hindi na naglakas ng loob si Lina na itapon ang telepono. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Lina sa telepono sa isang napakaseryosong boses. Hehe, mukhang mali ang oras ng tawag ko. Mukhang galit na galit ang ating santa. Mahinang ngumiti si Yehan at nagbiro, maaaring nasa menstrual cycle ba ang ating santa ngayong mga araw? Kung gayon, medyo marunong ako sa medisina, kaya libre kong ma-check ang katawan ng santa. Napakasakit na binigkas ni Yehan ang salitang, katawan. Alam niya na marami ang maiuugnay ni Lina sa dalawang salitang ito. Ang layunin ng pangungusap na ito ay syempre upang ipaalala kay Lina. Ikaw na hayop na dapat pumunta sa impyerno. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang telepono sa kanyang kamay at sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, bibigyan kita ng 1 minuto upang sabihin ang iyong layunin, ayaw kong marinig ang iyong boses kahit isang sandali. Sige, diretso na ako sa punto. Sabi ni Yehan, gusto kong malaman kung anong mga paghahanda ang ginawa ni Shenting para sa hostage exchange na ito. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Kung malaman kong nagsisinungaling ka sa akin, kung gayon, ikakalat ko ang mga bagay na iyon sa lalong madaling panahon, kaya hindi maganda para sa iyo kung mamatay ako, pinakamabuti para sa lahat na mamuhay ng mapayapa tulad nito ngayon. Gusto mong ipagkanulo ko ang aking sariling mga tao. Ang mukha ni Lina ay yelo, at ang murderous intent sa kanyang katawan ay hindi mapigilan na lumabas. Hehe, huwag mo nang sabihin ng ganoon kasama, para sa kaligtasan. Bukod dito, nagawa mo na ito dati, kaya ano ang punto ng paggawa nito muli? Ipagkanulo mo man ito minsan, ipagkanulo mo rin ito ng 2 beses. Ngayon, gusto mo bang ipagpatuloy ito? Ang iyong santa, ay maaari lamang pumunta sa madilim sa isang paraan, walang ibang pagpipilian. Panipi. Kabanata 722. Gago, hindi ba't masama para sa iyo na pagbantaan ang isang babae ng ganito? Hindi ako mabuting tao, ang mga kamay ko ay puno ng dugo, kaya ano kung ako ay nakakadiri? Maaari ba talagang pumunta sa langit pagkatapos na hindi na ako nakakadiri? Parurusahan ka, lahat iyon para sa hinaharap. Maaari mo bang ibigay sa akin ang sagot sa gusto kong malaman ngayon? Nakarinig nito, huminga ng malalim si Lina at sinubukang pakalmeyan ang sarili. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niya, ang dakilang pantas, Yeheshi, ay nagpunta na sa Canada kasama ang 200 master, at aalis mula sa hilagang bahagi ng Coal Country. Tahimik silang pumasok sa teritoryo ng Coal Country, at isa pang 5 God Punishment Elders ang nagpunta sa Mexico, naghahanda na pumasok sa Coal Country mula sa timog ng Coal Country, iyon lang ang alam ko. Hehe, salamat Sainte sa pagsasabi sa akin. Patuloy kitang kokentakan. Matapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono, iniwan si Lina na nakatayo sa harap ng bilangguan ng tubig na may malamig na mukha. Kung tama ang hula ko, ang taong kausap mo kanina ay ang aking lalaki, tama ba? Mukhang mayroon talagang hindi maganda ang aking lalaki sa iyo, kung hindi, paano susundin ng santang babae ng God Court ang mga utos ng aking lalaki? Tumingin kay Lina na may malamig na mukha, ngumisi si Hofeng. Isang araw, ipababayad ko sa iyong lalaki ang kanyang ginawa. Ipinapayo kong panatilihin mo ang status quo, at huwag mong ilagay ang iyong sarili sa panganib. Ayaw kong magkaroon ng isa pang kapatid na babaeng taga-kanluran sa hinaharap. Coal Country, California, matapos ibaba ni Yehan ang telepono ni Lina, sinabi niya ng may ngisi, talagang hindi tapat ang Pope, 200 gintong kabalyero, 5 God's Punishment Elders, kasama ang pulang dugo na sumusunod sa kanya. Obispo Yi, talagang handa siyang gumastos ng pera. Sa ganitong malakas na line-up, Yehan, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Bai Tian. Nakakunot ang noo. Okay lang, team leader sa araw, makipag-ugnayan mismo sa Pope, gusto kong makausap siya ng personal. Sabi ni Yehan na may kumpiyansa sa mukha ng isang strategist. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, agad na naglabas si Tian ng isang notebook, inoperahan ito ng ilang beses, at inilagay ito sa harap ni Yehan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang screen ng video sa notebook. Sa screen, isang matandang lalaki na may dignidad.
Nagkita ang dalawa sa pamamagitan ng video, at parehong tumitig sa isa't isa na may matatalas na mata. Taga-silangan, sa wakas ay nagkita tayo. Tumingin ang Pope kay Yehan na lumitaw sa larawan, at walang imek na sinabi. Hehe, iginagalang na Ginoo Pope, karangalan kong makausap ka. Tinawid ni Yehan ang kanyang mga binti at ngumiti sa Pope. Iginagalang ko rin na makilala ka. Tumingin ang Pope kay Yehan sa video na walang imek. Kamakailan lamang, pinagkaita ng lalaking ito ang siyenteng sa kanlurang mundo at nagdusa ng malaking pagkalugi. Kung kaya niyang pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng video, gusto niyang patayin kaagad si Yehan ngayon. Ginoo Pope, mukhang hindi mo tinutupad ang iyong pangako. Tumingin si Yehan sa Pope at ngumisi, at sinabi, kung tama ang hula ko, ang dakilang banal na anak, Yeeshi, ay nasa Canada na ngayon, at ang 5 banal na parusa ay nasa Mexico na ba? Nakarinig nito, kumunat ang noo ng Pope. Maliban sa mga mataas na opisyal, ang lihim na mga pag-aayos ng siyenteng ay hindi naglabas ng anumang impormasyon. Paano nalaman ng taga-silangan na ito? Mukhang tama ang hula ko. Tumingin sa tahimik na Pope, nagpatuloy si Yehan, Ginoo Pope, dapat tayong maging tapat, paano tayo magtutulungan ng masaya kung walang integridad. Kaya, mas mabuting hayaan ng Ginoo Pope na bumalik sa Vatican ang dakilang anak at ang 5 banal na parusa upang mapagpatuloy natin ang pakikipagtulungan. Mga taga-silangan, hindi alam ng Pope kung ano ang pinagsasabi mo. Sabi ng Pope na mayroon pa ring walang imek na ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang hindi mamamatay ang Ginoo Pope hanggang sa makarating siya sa Yellow River. Dahan-dahang lumitaw ang isang malamig na ngiti mula sa sulok ng bibig ni Yehan, at sinabi. 2 araw na lang bago tayo magpalitan ng mga bihag. Narito, makakapaglaro ako ng isang laro kasama ang Ginoo Pope. Kung ang dakilang anak at ang elder ng parusa ng Diyos ay hindi pa nakabalik sa Vatican bago magbukang liwayway bukas, papatay ako ng 1 tao bawat oras, may 11 tao sa kabuuan, sapat na para patayin ko sa 1 araw, sa pamamagitan ng paraan, ire-record ko ang isang video ng madugong eksena at ipapadala ko ito sa Ginoo Pope, sa tingin ko masisiyahan ng Ginoo Pope na makita ito. Matapos magsalita, pinindot ni Yehan ang switch off button, at ang dapat sabihin sa pagitan niya at ng Pope ay nasabi na. Naniniwala si Yehan na gagawa ng matalinong pagpipilian ng Pope, at palitan ang buhay ng 2 babaeng taga-silangan para sa 10 paladin kasama ang isang God's Punishment Elder, isang napakadaling kalkulasyon, at ang siyenteng ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Mga sampay na taga-silangan. Tumingin sa maitim na larawan, kumislap ang mga mata ng Pope na may mahigpit na tingin. Alam pala ni Yehan ang lahat tungkol sa lihim na plano ng siyenteng, at napakatiyak nito na nagpilit sa kanya na bawiin ang 2 puwersa sa dilim. Kapag gumawa na talaga ng hakbang si Yehan, hindi na naglakas ng loob ang Pope na tumaya sa pusta na ito. Kahit na ito ay isang paladin o isang master ng parusa ng Diyos, sa gitna ng daan-daang milyong mananampalataya, walang pagkakataon kahit na isa sa 10 taon. Ang bawat pagkawala ay magiging isang suntok sa korte. Magpadala ka ng utos na kunin ang 2 babaeng taga-silangan at pumunta sa coal country ng California. Ako mismo ang magpipigil ng mga ulo ng mga taga-silangan. Sa Vatican, isang marangyang pribadong eroplano ang dahan-daang lumipad patungo sa mga ulap at patungo sa lungsod ng California, ang coal country. Ito ay isang pribadong eroplano na pag-aari ng Divine Court. Ang Pope ay nagpunta na sa California, ang coal country. Siyempre, hindi siya nag-iisa. Sa kalye sa labas ng paliparan, isang magulo na tawiste na may hawak na karatula ng panghuhula sa kanyang kamay ay tumingin sa eroplano na unti-unting nawawala sa itaas ng mga ulap. Humigop siya ng kanyang sariling alak at sinabi ng may ngiti sa kanyang sarili, 20 pulang obispoyi, ang 4 na banal na parusa, mukhang may ibang motibo ang matandang kaibigan na ito. Kabanata 723. Matapos sabihin ito, dahan-dahang nawala ang matandang lalaking magulo sa dagat ng mga tao. Pagdating sa kanlurang mundo, diretsyong pumasok ang matandang lalaking magulo sa Vatican. Hindi siya estranghero sa lugar na ito. Ang Vatican, na itinuturing na isang mapanganib at ipinagbabawal na lugar ng iba, ay malayang pinapasukan at nilalabas niya. Mukhang tama ang desisyon ng Pope. Sa sandaling ito, tumingin si Yehan sa isang mensahe sa kanyang telepono, at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ang mensaheng ito ay ipinadala ng Santa na si Lina. Ang dakilang anak sa Canada ay bumalik na sa Vatican, at ang 5 elder ng parusa ng Diyos sa Mexico ay bumalik na rin, at ngayon, ang Pope ay nasa daan na patungo sa California. Napakasaya ni Yehan sa pakikipagtulungan ni Lina. Kung ang babaeng ito ay talagang tapat sa lahat ng oras, hindi niya alintana na palayain siya.
Hindi komportable ang pakiramdam ni Yehan kapag lagi niyang binabantaan ng isang babae ng ganito. Mukhang kailangan na nating maghanda upang matugunan ang Diyos sa paningin ng daan-daang milyong mananampalataya sa kanlurang mundo. Nakangiting sabi ni Leng Wufei. Ngumiti si Yehan at sinabi, bukod dito, hindi dapat masyadong maliit ang pagpapakita. Pagkatapos ng lahat, ang Pope ay nagdala ng napakamalakas na line-up. Sa pamamagitan ng paraan, Sir, nakipag-ugnayan na ba sa iyo ang matandang lalaking magulo? Hindi matatapos ang party na ito kung wala ang matandang lalaking ito, kung wala siyang sumusuporta sa eksena, hindi tayo makakatayo. Umiling si Leng Wufei at sinabi, nag-iisa lamang na nagpunta sa kanlurang mundo si Senior Xiao, at hindi pa niya kami kinokontak. Nakarinig nito, umiling si Yehan at sinabi, huwag mong hayaang masyadong uminom ang matandang lalaking iyon at makaligtaan ang malaking kasunduan, hindi maganda iyon. Kung masyadong uminom siya, hindi siya masyadong iinom. Sabi ng baliw habang nakaupo sa isang sulok ng sala, huwag kang mag-alala tungkol sa matandang lalaking iyon, huwag mong tingnan siya buong araw, at hindi siya aalis sa kanyang inumin. Simula nang dumating siya, tiyak na naroon siya. Magpapakita siya sa tamang oras, at kapag dumating ang oras, sa tingin ko magiging kapana-panabik ang mukha ng matandang lalaking Pope. Mukhang ang matandang lalaking ito ay may kwento rin. Matapos marinig ang sinabi ng baliw, ngumisi si Yehan, at pagkatapos ay nagpatuloy, lahat, darating ang Pope sa California bukas, tandaan, kapag nagtagumpay tayo, agad tayong mag-e-evacuate, kung may hindi maiiwasang matinding laban na kailangan nating labanan, maaari ka lamang makipagharap sa mga master ng Shenting. Nakarinig nito, kumislap ang matatalas na tingin sa mga mata ng lahat. Kinabukasan, lumapag ang pribadong eroplano ng Shenting sa paliparan ng California City. Sa huli, higit sa 100 pinahabang Rolls-Royce ang nagmaneho palabas ng paliparan at patungo sa isang kagubatan sa labas ng California City. Ito ay isang kasunduang pagpapalitan sa pagitan ng dalawang panig. Ang lokasyon ng mga bihag, ang parke ay matatagpuan sa isang liblib na lugar na may amoy ng kagubatan. Sa isang malawak na lugar ng parke, naroroon na si Yehan at ang iba. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa posisyon ni Yehan, at kung may anumang pagbabago sa Shenting, agad silang sesulakay. Sa tabi ni Yehan ay ang baliw, ang dakilang elder ng Gu Clan, Mandala, ang magkakapatid na Chen, Leng Wufei, Sun Bumir, Zhou Lai, Xia Ben, Lin Chi, isang kabuoang 11 tao. Sa sandaling ito, ang mga mata ng 11 tao ay nakatingin sa pasukan ng parke na hindi kalayuan. Sa oras na ito, higit sa 100 ng Rolls-Royce ang dahan-daang nagmaneho sa parke, at sa wakas ay huminto sa damuhan sa harap ni Yehan at ng iba. Sa susunod na sandali, 20 kardinal na nakasuot ng pulang damit ang bumaba sa bus at tumayo sa dalawang hanay, walang imak na tumitig kina Yehan at sa iba. Bumukas ang pinto ng isang Rolls-Royce, at ang makapangyarihang Pope ay lumabas sa sasakyan. Ang kutis ng Pope ay napakasigla. Kahit na may puting buhok na siya, mukhang nasa 60 edad lamang siya at maayos na nag-aalaga. Sa ilalim ng tingin ni Yehan at ng iba, naglakad ang Pope sa gitna ng 20 kardinal gamit ang isang cetro na sumisimbolo sa kapangyarihan ng korte, at kalmadong naglakad. Ang uri ng aura na iyon ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi masasaktan. Mukhang ang poping ito ay isang taong mas nagbibigay pansin sa pagpapakita. Tumingin sa matandang lalaki na naglakad sa gitna ng dalawang hanay ng mga kardinal na may banal na mukha, ngumisi si Yehan, na may ngisi sa kanyang mukha. Sa gitna ng 20 kardinal na master, kalmadong naglakad ang Pope na may hawak na cetro, ang kanyang katawan ay nababalot ng banal na liwanag, at mukhang napakadakila, banal at hindi masasaktan. Sa likod ng Pope, ito ay ang 4 na God Punishment Elders, at habang gumagalaw ang Pope, ang nakakatakot na presensya ay lumaganap din sa mundong ito, na nagpaparamdam na napakasikip ng kapaligiran sa paligid. Puno ng sarkasmo ang sulok ng bibig ni Yehan habang nakatingin sa Pope na kalmadong naglalakad. Sa sandaling ito, ang matandang lalaking ito ay talagang nagbigay pansin sa pagpapakita. Sa paningin ng daan-daang milyong mananampalataya, siya ay isang Diyos, ngunit sa paningin ni Yehan, ang Diyos na ito sa isipan ng bilyon-bilyong mananampalataya, siya ay isang mortal lamang. Tulad ng kasabihan, ang kaaway ay labis na naiinggit kapag nagkita sila, huminto ang Pope sa harap ni Yehan at ng iba, at tumingin kay Yehan na may makapangyarihan at walang imak na mga mata mula sa isang anggulong nagmamasid. Mula sa kanyang mga mata, nakita ni Yehan ang murderous intent at galit. Inilipat ang kanyang mga mata, tumingin ang Pope mula sa baliw, datsura, at maging sa mga master sa paligid. Nakita niya ang lahat ng taong dinala ni Yehan.
Gayunpaman, bukod sa mga taong dinala ni Yehan, naramdaman din ng Pope na maraming turista sa paligid na nagbibigay pansin sa lugar na ito, at ang mga turistang ito ay marahil narito lamang upang makita ang kaguluhan. Sige, matandang lalaki, huwag mo nang tingnan, iilan lang sila, mayroon pa bang iba? Kahit na ikaw ang Pope, napakarami naming dumating upang salubungin ka, sapat na iyon upang ibigay sa iyo ang respeto. Tumingin sa Pope, ngumisi ang baliw. Nakangiti, matagal na silang magkakilala. Nakarinig nito, ang mga mata ng Pope ay nahulog sa baliw, at sinabi, Baliw, 20 taon na ang lumipas, at hindi pa rin nagbabago ang iyong mapagmataas na ugali. 20 taon na ang nakalilipas, dapat sana ay iniwan na kita sa kanluran, hindi magkakaroon ng ganito karaming bagay ngayon. Panipi. Matapos magsalita, ang mga mata ng Pope ay muling nahulog kay Yehan. Mag-ama sila. Hindi lamang sila magkamukha, kundi pareho rin ang kanilang mga personalidad at pag-uugali sa kanluran. Pareho silang nagpahiya at nagdulot ng pagkalugi sa Shenting. Kinamot ng baliw ang kanyang tainga at magaan niyang sinabi, matandang lalaki, walang silbi ang pagsasabi ng mga bagay na ito. Hindi mo ako napigilan 20 taon na ang nakalilipas, at hindi mo pa rin ako mapigilan ngayon. Ayos lang, ayaw kong makipag-usap ng kalokohan sa iyo, matandang lalaki, nasaan ang aking manugang? Nasaan sila? Tumingin ang Pope sa baliw at sinabi, nagmamadali ka, muling nagkita ang mga matandang kaibigan, hindi ba gusto mong magkwentuhan tungkol sa nakaraan? Matandang lalaki, kung gusto mong alalahanin ang nakaraan, may makakasama sa iyo mamaya. Wala akong oras makipag-chat sa isang masamang matandang lalaki. Kaya, may mga matandang kaibigan na pamilyar ako na nagpapakita dito ngayon. Paswal na tumingin ang Pope sa paligid. Ginoo Pope, dahil nandito na ang lahat, maaari na ba tayong magsimula? Sabi ni Yehan sa sandaling ito, tumingin sa Pope na may malamig na mga mata at isang marangal na mukha. Nakarinig nito, tumingin ang Pope kay Yehan, at ang kanyang malamig na mga mata ay naging mas malamig, na nagparamdam kay Yehan na para bang nakikita niya ang kanyang katawan, binata, halos isang siglo nang namamahala ang Pope sa korte, ngunit ito ay maaari ka ang unang taong personal kong nilapitan at nakipag-usap ng mga tuntunin. Mukhang napakalaki ng karangalan ko. Walang imik na sabi ni Yehan, Ginoo Pope, nasaan ang aking tao? Maaari mo ba akong hayaang makipagkita? Kabanata 724. Mga sampay na taga-silangan, nasaan ang mga tao natin? Tanong ng isang kardinal habang nakatitig kay Yehan. Nakarinig nito, magaan na ngumiti si Yehan at sinabi, hindi pa nagtatanong ang iyong master, kaya wala kang dahilan upang magsalita muna, ikaw na aso. Ginoo Pope, mukhang dapat mong disiplinahin ang mga tao sa ilalim ng iyong pamumuno kapag bumalik ka. Sampay na gago, tinawag mo akong aso. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagalit ang kardinal. Ikaw mismo ang nagsabi, hindi ko sinabi ngayon. Nagkibit balikat si Yehan at tumingin sa Pope na may makitid na mga mata. Kinaway ng Pope ang kanyang kamay at pinigilan ang kardinal na patuloy na nagagalit. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, Binata, may kasabihan sa silangan, gaya ng ama, gayon din ang anak. Ang pagtingin sa iyo ngayon ay nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Noong panahong iyon, kasing galing mo siya sa pagsasalita. Ikaw mag-ama at ako ay talagang mga kaaway ng tadhana. Gusto mong makita ang iyong tao, kaya paano naman ang akin? Gusto mo bang hayaan mo akong makita rin ito? Panipi. Siyempre. Pumalakpak si Yehan, at sa susunod na sandali, lumitaw ang Tianlongwei mula sa mga anino kasama ang elder ng parusa ng Diyos at 10 paladan. Matapos makulong sa nakaraang ilang araw, nagpalitan ang Tianlongwei upang bigyan ang grupong ito ng mga may sakit na tao ng isang matinding aral. Ang kanilang mga ilong ay asul at ang kanilang mga mukha ay namamaga, na nagdulot sa kanila ng mas matinding sakit, at nagpahangin ng kanilang paghinga. Nakarinig nito, sa likod ng Pope, ang Cardinal at ang 4 na banal na parusa ay agad na nagpalabas ng nakakatakot na murderous intent, at ang murderous intent na ito ay kumalat patungo kina Yehan at sa iba na parang madilim na ulap. Ang mga banal na parusa at paladin ay nabawasan sa ganoong punto, ito ay isang walang kabuluhang kahihiyan. Sige, napakaganda. Mahigpit na hinawakan ng Pope ang cetro sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, galit na galit din siya, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Siyempre maganda. Pagkatapos ng lahat, hindi ko sila pinatay. Tumingin si Yehan sa Pope at sinabi, Sige, Ginoo Pope, ang taong gusto mong makita ay nakita na. Nasaan ang mga tao ko? Dalhin mo sila palabas. Kinaway ng Pope ang kanyang kamay, at sa susunod na sandali, 2 kardinal ang nagdala ni Ho Feng at Wu Ying mula sa isang Rolls Royce.
Ang dalawa sa kanila ay mapatla maliban sa kanilang hindi pa nagagamot ng mga sugat, walang ibang pagkalugi, nang makita ito, huminga ng maluwag si Yehan. Nagkatinginan silang tatlo, at may mga ngiti sa mga mukha ni na Hofeng at Wuying, na isang uri ng masayang ngiti. Tumingin si Yehan palayo kina Hofeng at Wuying, tumingin sa Pope, at sinabi, sa ganitong kaso, sa tingin ko hindi dapat mag-aksaya ng oras ang lahat, at simulan na ang pagpapalitan ng mga bihag ngayon. Gusto mo, hayaan mong dumaan ang dalawang iyon. Kinaway ng Pope ang kanyang kamay, at ang dalawang kardinal ay naglakad patungo kina Hofeng at Wuying. Sinabi rin ni Yehan kay Chan Lungwei, sapat na ang paglalaro, ngayon ay panahong ibalik ang ari-arian sa orihinal na may-ari. Upang suportahan ang mga taong ito, kailangan pa rin nating mag-aksaya ng pagkain araw-araw. Nakarinig nito, inakay din ng Chan Lungwei ang elder ng parusa ng Diyos at 10 paladin at naglakad patungo. Nagsimula ang dalawang panig na magpalitan ng mga bihag sa gitna. Dahan-dahang lumipat sa hindi kalayuan, sa oras na ito, kinakailangang mag-ingat laban sa biglaang pagsisisi at pag-atake ng Shenting. Siyempre, ang mga master ng Shenting ay nag-iingat din laban kina Yehan at sa iba, ngunit sa kabutihang palad, nagtagumpay ang pagpapalitan ng mga bihag. Matagumpay na naglakad sina Hofeng at Wuying patungo sa tabi ni Yehan, at ang Elder God's Punishment at 10 paladin ay ligtas din na naglakad sa likod ng Pope. Okay lang, babalik tayo sa silangan mamaya. Pinaaliw ni Yehan sina Hofeng at Wuying. Gayunpaman, sa sandaling ito, mula sa panig na pag-aari ng korte ng Diyos, isang nakakatakot na kapangyarihan ang walang kabuluhang sumabog, at isang nakakatakot na murderous intent ang lumitaw sa mukha ng Pope. Naramdaman ng eksena na ito, ang mga master ng Goklan at mga tao mula sa Kisahua ay lumitaw sa tabi ni Yehan at ng iba na parang kidlat. Ang Shenting, depende sa sitwasyon, ay makikipaglaban sa kanila dito. Pinrotektahan ni Yehan sina Hofeng at Wuying sa likod niya, at tumingin siya sa Pope na may mabaliw na murderous look sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Pope, 20 cardinal, 4 na God's Punishment elders, may nakakatakot na murderous intent na walang katapusang kumakalat mula sa kanilang mga katawan. Nagtagumpay ang pagpapalitan ng mga bihag, paano nila talaga hahayaang umalis ng ligtas sina Yehan at ang iba dito? Kung ganito ang mangyayari, ang Shenting ay muling magiging katatawanan sa kanlurang mundo. Matandang lalaki, matanda ka na, at gusto mo pa ring gumawa ng isang bagay. Talagang sa tingin mo ba na walang halaga ang iyong buhay, tama ba? Naglakad pasulong ang baliw at tumayo sa harap ni Yehan at ng iba, nakapikit ang kanyang mga mata. Nang makita ang Pope na may murderous look sa kanyang mukha sa sandaling ito, natatakot ang baliw sa matandang lalaking ito dahil hindi siya ganap na sigurado na matatalo siya. Matagal na akong hindi aktibo. Ngayon gusto kong ehersisyo ang aking mga kalamnan at buto. Baliw, sa kanlurang mundo, hindi mo ba talaga iniisip na hahayaan ka ng Pope na umalis ng ligtas? Ngumisi ang Pope, at ang cetro sa kanyang palad ay huminahon. Dahan-dahang itinataas, ang baliw at si Yehan, ang mag-ama, hindi hahayaan ng Pope na mabuhay sila. Ang pinsala at impluensyang ginawa ng 2 taong ito sa Shenting ay napakasama. Kung hindi sila papatayin, hindi sapat iyon upang maalog ang kadakilaan ng Shenting sa kanlurang mundo. Matandang lalaki, hindi ko pa kailanman naisip iyon. Alam ko ng eksakto kung anong uri ng tao ka. Kahit na natatakot ang baliw sa Pope, ang baliw ay mayroon pa ring mapagmataas na tingin sa kanyang mukha, at sinabi, pero, talagang sa tingin mo ba na sigurado kang mapipigilan mo kami ngayon? Matandang lalaki, huwag mong masyadong isipin ang lahat dahil sa mundong ito, may mga taong ayaw mong harapin. Panipi. Talaga, hindi ko alam kung sino iyon. Ang Azure King ng India. Ang Arrow God ng Atlantis. Amaterasu ng Japan. Walang imik na sabi ng Pope. Hehe, matandang lalaki, mukhang may nakalimutan kang ilang tao. Mukhang may malalim kang pagkiling sa akin, ang mga Chino. Sa mundong ito, wala bang ibang mas makapangyarihan kaysa sa mga taong ito? Sabihin na natin, sa China, may isang taong dapat tignan, kahit na isang baliw, isang matandang lalaking magulo ay maaari lamang tumingin sa taong iyon, kahit na bihira siyang ipanganak. Mukhang galing sa China, ngunit kahit sino man ang dumating, huwag mong isiping makaalis ng buhay ngayon. Muling hinawakan ng mahigpit ng Pope ang kanyang cetro, at wala siyang magandang pakiramdam sa mga tao sa bansang ito dahil kinasusuklaman niya ang mga Chino, at lahat ng mga Chino ay mga erehe sa kanyang paningin. Lumabas ang Pope na may hawak na cetro, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, ang kanyang target ay ang baliw, dito, tanging ang baliw lamang ang karapat-dapat makipaglaban sa kanya, ang iba ay hindi karapat-dapat.
Kasunod ng mga aksyon ng Pope, 4 na God's Punishment Elders at 20 Cardinal ang lumabas din. Ang isang nakakatakot na masamang espiritu ay binalot ang mundo, at isang sobrang sikip na kapaligiran ay lumaganap sa hangin. Kabanata 725. Nakarinig nito, tumingin si Nayehan at ang iba na may matatalas na mata, at pinakawala ng aura sa kanilang mga katawan. Ang master ng Guklan at ang 20 cardinal ay nagkatinginan, habang ang iba ay tumitig sa 4 na elder ng parusa ng Diyos. Ang eksena na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga lihim na turista sa parke. Ang mga turistang ito ay nagmula sa iba't ibang kapangyarihan sa kanluran. Ang mga tao sa kanlurang mundo ay lubhang nag-aalala sa katotohanang ang Pope, isang nangungunang eksperto, ay personal na nagpunta sa California. Mukhang magkakaroon talaga ng labanan dito ngayon. Ang mga tao sa likod ng mga eksena ay mukhang excited. Ang Pope ay isang nangungunang eksperto, at kakaunti lamang ang mga tao sa kanlurang mundo na nakakita sa kanya na gumagalaw, ngunit ngayon ay may pagkakataon silang makita ito. Ang Pope kapag nagkaroon ng paghaharap sa baliw, tiyak na ito ay isang nakakagulat na paghaharap na mag-aalog sa kanlurang mundo. Bahagyang kumunat ang mga mata ng baliw. Tumingin siya sa Pope na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang kanang kamay ay nakalagay na sa hawakan ng Xuanyuan sword. Kung siya ay napakayabang, paano siya matatakot sa Pope? Kahit na matalo siya, naglakas loob pa rin siyang magningning ng kanyang espada at tumakbo sa buong mundo. Gayunpaman, habang magsisimula na ang malaking labanan, isang sarkastiko na boses ang narinig mula sa likod ni Nayehan at ng iba, matandang kaibigan, dumating na tayo sa kanluran, at tayo rin naman ay mga bisita. Ginagamit mo ang master upang lokohin ang bisita, mukhang hindi ito masyadong magalang. Habang tumunog ang boses, bigla na lang tumingin ang mga mata ng mundong ito sa likod ni Nayehan at ng iba. Dahan-dahang naglakad ang isang ordinaryong tao. Sino ang matandang lalaking ito? Lihim, walang nakakakilala sa magulo na matandang daos ng ito, ngunit ang mga mukha ng Shenting, ang Pope at ang iba ay biglang nagbago sa sandaling ito. Ang paglitaw ng matandang daos ng ito ay nagdulot sa kanila ng murderous intent. Ang hininga sa kanyang katawan ay agad na hamina. Dahil, alam ng lahat ng master sa Shenting na hindi sila karapat-dapat na ilabas ang kanilang murderous aura sa harap ng daos ng ito. Tanging ang Pope lamang ang may karapatang ito, gaano kataas ang espiritu ng taong ito. Noong panahong iyon, sa panahon ng labanan sa Vatican, ang dawastang ito ay nag-iisa na nagdulot ng malubhang pinsala sa Pope. Sa ilalim ng pagkubkob ng maraming master sa korte, pumatay siya ng isang madugong landas at umalis ng hindi nasaktan, na naging isang bawal sa mundo ng paglilinang sa kanluran. Ngayon, ang mga kastanya sa mukha ng tawista ay na-smooth out, ngunit ang mga nakaranas ng panahong iyon, hindi nila malilimutan ang World War I na nagdulot ng sensasyon sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit napakasuklam ng Pope sa mga Tsino. Hindi niya malilimutan ang dawastang ito sa kanyang buhay. Ngayon, nang makita muli ang dawastang ito, ang mukha ng Pope ay kasing lamig ng isang piraso ng yelo sa loob ng libu-libong taon. Ang lamig ay nagdulot ng biglaang pagbaba ng temperatura sa mundong ito, na nagparamdam ng lamig sa mga tao sa paligid niya. Juan ay hindi kailanman naisip na dito ngayon, makikilala niya ang kalaban na pinakasusuklaman niya. 60 taon. Xiao Qingshan, akala ko pumunta ka na para makita ang Diyos, pero hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Malamig at tumatagos ang boses ng Pope na may murderous intent. Nakarinig nito, humigop ng alak ang magulo na matandang lalaki at sinabi ng may ngiti, sapat na ang aking matandang buhay, ngunit ayaw itong kunin ni Lord Yan, matandang kaibigan, ikaw at ako ay may isang GSC ring nawawala. Nakikita-kita ngayon, mukhang ito ay ayos ng Diyos, sa tingin ko hindi mo kailangang gumamit ng puwersa sa araw na ito, paano kung hayaan mo akong ibalik ang mga maliliit na lalaking ito sa silangan? Inayos ng Diyos ang pagkikita natin muli upang bigyan ng Pope ng pagkakataong maghayganti. Xiao Qingshan, kung gusto mong kunin sila, kailangan mo munang tanungin ako kung sang-ayon ako gamit ang setro sa aking kamay. Malamig na umungol ang Pope, ang kanyang mga mata ay napalitan ng nakakatakot na galit. Nakarinig ng mga salita ng Pope, ngumisi ang magulo na matandang lalaki at sinabi, matandang kaibigan, 1 taon na ang nakalilipas, napakatagal na, mukhang hindi mo pa rin nabitawan ang mga dating sama ng loob, ang kabaliwan ng iyong kabataan, bakit hindi mo hayaang maging isang tasa ng alikabok? Nawala sa hangin. Walang imik na sinabi ng Pope, Xiao Qingshan, sa pagitan mo at ako, tayo ay mga karibal sa loob ng isang araw at habang buhay. Walang posibilidad na malutas ito. Hayaan mong makita ng Pope ngayon. Pagkatapos ng 60 taon, kasing lakas ka pa rin ba ng dati? Panipi.
Matandang kaibigan, hindi ka ba nagsisisi? Tumingin ang magulo na matandang lalaki sa Pope at ngumiti. Kung hindi kita mapatay, iyon ang bagay na pinakasisisihan ng Pope sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, itinuro ng setro ng Pope ang magulo na matandang lalaki na may walang katapusang fighting spirit. Kahihiyan sa akin. Kalimutan mo na, dahil may ganitong ideya ang aking matandang kaibigan, kailangan kong samahan ang matandang buto na ito. Matapos magsalita, lumabas ang magulo na matandang lalaki na may hawak na wine gourd sa kanyang kamay. Ang kanyang casual na hitsura ay nagpapahirap isipin na siya ay isang tao na kahit na ang Pope isang nangungunang powerhouse na medyo natatakot. Sa sandaling ito, umatras ang lahat, umatras sina Yehan at ang iba ng 100 metro ang layo, at umatras din ang 20 cardinal at elder ng parusa ng Diyos. Mapanganib, walang sino man dito ang naglakas loob na maliitin ang kataas-taasang Pope at ang magulo na matandang lalaki. Hoy, tumingin ka ng mabuti, tiyak na muling matitikman ng matandang lalaking Pope ang lasa ng pagkabigo. Nang makita ang Pope at ang magulo na matandang lalaki na nagtitigan, nakatiklop ang mga braso ng baliw, pinapanood ang eksena na parang nanunood ng dula, nakikinig matapos marinig ang mga salitang ito, tumitig ng mas malapitan sina Yehan at ang iba sa paparating na labanan sa pagitan ng Pope at ng magulo na matandang lalaki. Sa gitna ng atensyon at paghihintay, bigla na lang naging isang sinag ng liwanag ang katawan ng Pope na nagliliwanag sa langit at lupa, at isang nakakatakot na puting liwanag ang sumabog sa kawalan. Ang ganitong uri ng eksena ay parang ang nagninangas na araw sa itaas ng langit ay bumabagsak sa lupa, napakasilaw na hindi naglakas loob ang mga tao na tumingin man lang sa Pope na nagbabago sa isang banal na liwanag. Sa likod ng Pope, ang puting banal na liwanag ay nagniningning sa langit at lupa, na may dalang banal na liwanag sa kanyang likod, ang banal na ningning sa katawan ng Pope ay nagiging mas matindi. Sa sandaling ito, siya ay parang Diyos, isang makapangyarihang Diyos. Sa ilalim ng background ng eksena na ito, lumabas ang Pope patungo sa magulo na matandang daan na may hawak na setro sa kanyang kamay. Sa wakas, bumagsak ang setro, at isang malaking piraso ng liwanag ang binalot ang magulo na matandang daan, na ginawang isang kulungan na maaaring makulong ang mundo. Banal na liwanag, balot. Sa pagitan ng langit at lupa, malakas na sumigaw ang Pope, at ang nakakatakot na banal na liwanag ay bumagsak. Ang liwanag na iyon, parang talon na nakasabit sa itaas ng langit, ay bumagsak ng marahas, sinisira ang mundo. Napakakatakot na pag-atake. Ang Pope ay tumama, at nagulat ang paligid, pinapanood ang banal na liwanag na tila sinisira ang mundo na bumabagsak patungo sa lupa. Sa sandaling ito, ang lahat ng nakakita sa eksena na ito ay naramdaman na ang buong mundo ay malapit ng masira. Ang ganitong uri ng visual impact ay mas malakas kaysa sa impact ng blockbuster ng pagkawasak sa pelikula. Tumitig din ng mas malapitan sina Yehan at ang iba sa eksena na ito. Sa lugar kung saan bumagsak ang nakakasirang liwanag, nanatili pa rin ang magulo na matandang lalaki na may ngiti. Sa sitwasyon na ito, nag-aalala sina Yehan at ang iba para sa kanya, poste. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala ang magulo na matandang figure sa manipis na hangin. Oo, nawala lang ito sa manipis na hangin, nang walang anumang bakas ng paggalaw, na parang ang espasyong ito ay naging pribadong teritoryo ng magulo na matandang lalaki. Maaari siyang pumunta saan man niya gusto nang hindi physically gumagalaw. Siyempre, sa katunayan, ang lakas ng magulo na matandang lalaki ay hindi pa naabot ang ganoong hindi mahuhulaan na antas, ngunit ang kanyang bilis ng paggalaw ay napakabilis na kahit na ang isang master tulad ni Yehan ay hindi makita ang kanyang landas ng paggalaw. Kulog. Kabanata 726. Matapos mawala ang magulo na matandang lalaki, ang lugar kung saan siya nakatayo kanina ay kakilakilabot na nawasak. Ang lahat ng kapangyarihan ng Pope ay ibinuhos sa lupa, at ang lupa sa loob ng isang radius na 30 metro ay nagsimulang pumutok ng paunti-unti, ang alikabok ay lumilipad, at ang lupa lahat sila ay natuklasan ng nakakasirang puwersang ito. Naramdaman ni Yehan at ng iba ang isang tingling sensation sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nanginginig, parang isang pahiwatig ng lindol. Ang ganitong kahangahangang kapangyarihan sa pag-atake ay nakakagulat, ngunit binuksan din nito ang kanilang mga mata. Ano ang isang nangungunang powerhouse? Iyon ay, ang bawat paggalaw ay puno ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Napalampas ng Pope ang pag-atake, at ang kanyang mga mata ay tumingin ng matalim sa isang kawalan, dahil isang magulo na matandang figure ang lumitaw doon. Duwag na walang tapang, Chao Qingshan, natatakot ka ba sa Pope? Tumingin ang Pope sa magulo na matandang lalaki na may malamig na mga mata. Hehe. Matandang kaibigan, mukhang umunlad ka ng malaki sa nakalipas na 60 taon. Mahinang ngumiti ang magulo na matandang lalaki.
Tumingin ang Pope sa magulo na matandang lalaki at sinabi, Xiao Qingshan, kung kaya mo, maaari kang makipaglaban sa akin ng harapan, at tatakas ka lang. Iyon ang tanda ng isang mahina. Nakarinig nito, naglakad ang magulo na matandang lalaki at sinabi ng may ngiti, dahil gumawa na ako ng hakbang, natural na gusto kong makipaglaban sa aking matandang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, biglang kinuha ng magulo na matandang lalaki ang wine gourd at humigop ng malakas na alak. Nang makita ito, dinala ng Pope ang banal na liwanag sa kanyang likod, hinawakan ang cetro, at sumugod patungo sa magulo na matandang lalaki na may isang mabaliw na pag-atake. Puting kidlat na may walang kapantay na bilis at walang katapusang kapangyarihan. Noong unang panahon, ang mga malalakas ay napakasolo, tanging ang mga espiritu ang nakakasama sa kalungkutan. Ang isang buntong hininga ay dahan-daang lumabas mula sa bibig ng magulo na matandang lalaki sa oras na ito, at matapos niyang magsalita, humigop siya ng isa pang malakas na alak, at ang tunog ng pag-inom ay narinig kahit ng mga tao sa paligid niya. Nauubos na ang alak sa flagon, at ang nakakatakot na pag-atake ng Pope ay wala pang 2 metro ang layo mula sa magulo na matandang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, naglakad ang magulo na matandang lalaki patungo sa nakakatakot na pag-atake ng Pope na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Sa isang kaway ng kanyang kamay, sa kanyang bibig, isang patak ng tubig ang tumama sa kawalan ng kasing bilis ng kidlat. Ang isang patak ng tubig ay nagiging yelo, at pinatunayan ko ang daan patungo sa asul na langit na may malakas na alak. Ang lahat ng dharma sa mundo ay masisira. Ang malakas na alak ay naging isang nakakatakot na espada, sumisipsip ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, na parang ang piraso ng langit at lupa na ito ay ang pinagmulan ng lahat ng mahika at maaaring sirain ang lahat. Nang umatake ang cetro, sa isang iglap, ito ay parang isang nag-aalab na apoy na nakasalamuhan ng isang marahas na baha. Nawala ang lahat ng walang tunog. Ang nakakasirang pag-atake ng Pope ay nawala ng walang tunog. Ang eksena na ito ay hindi kasing nakakagulat ng inaasahan, ngunit pagkatapos lamang maabot ng aura ang tugatog nito, parang ang isang napalaki na lobo ay sinaksak ng isang tao, kalmado. Sa kawalan, ang magulo na matandang lalaki at ang Pope ay nakatayo na magkaharap. Ang una ay kalmado at komportable, ngunit ang huli ay mukhang medyo masyadong kalmado. Ang dating tuwid na cetro ay nakasabit, at kulay abo at puting mga ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang matandang lalaking Pope ay natalo. Nang makita ang eksena na ito, ngumisi ang baliw sa sandaling ito. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat ang puso ni Yehan at ng iba. Natalo ba ang Pope ng ganito? Isang baso ng alak, natalo ang kataas-taasang Pope. Talagang makapangyarihan ang mga malalakas na tao mula sa silangan. Tumingin sa eksena sa harap niya, ang mga mata ni Mandala ay puno ng pananabik. Ang silangan, ang mahiwagang bansang iyon, ay natatakpan ng isang layer ng misteryo sa sandaling ito. Ang belo ay nagdulot ng matinding pananabik kay Mandala, isang baso ng alak ang natalo ang kataas-taasang Pope sa kanlurang mundo, at hindi niya mapigilan ang pagnanais na tuklasin ang mahiwagang kaharian ng silangan. Talagang nakakatakot ang matandang lalaking ito. Tumingin sa likod ng magulo na matandang lalaki, hindi mapigilan ni Yehan ang pagsigaw sa kanyang puso. Ang nakapalibot na kadiliman, pati na rin ang master ng Kesahoa, ay nagulat din. Napakakatakot ng matandang dawas, kahit na ang nakakatakot na Pope ay hindi niya kalaban. Lumabas ang magulo na matandang lalaki kanina, at ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay hindi nagbigay pansin, ngunit ngayon, alam na nila na ang magulo na matandang lalaking ito ay isang nangungunang powerhouse na ang lakas ay nakakatakot na sapat upang magdulot ng panginginig at pagsamba sa mga tao. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kawalan, ang magulo na matandang lalaki at ang Pope ay nagtitigan pa rin, ang isa ay kalmado at komportable, ngunit ang isa ay nagdulot ng matinding hindi mapakali sa mga tao. Matandang kaibigan, ang panalo o pagkatalo ay hindi talaga mahalaga. Tumingin sa Pope, ang magulo na matandang lalaki ay magsisimulang humigop ng isa pang alak, ngunit ang wine gourd ay wala ng laman. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, ang mga pagkakataon ay manipis, kaya alagaan mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, lumabas ang magulo na matandang lalaki sa kawalan, at ang 20 cardinal at elder ng parusa ng Diyos ay hindi naglakas loob na pigilan siya. Nakarinig nito, mabilis na sumunod si Yehan at ang iba, at sa lalong madaling panahon ay umalis ang lahat ng miyembro sa kagubatan. Nagtagumpay silang mailigtas sina Hofeng at Wu Ying, at ang labanan sa Shenting ay hindi nagsimula. Ito ay isang bagay na swerte, ngayon, dapat umalis ang lahat sa kanlurang mundo at magsikap na bumalik sa silangan sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, pagkatapos umalis ng magulo na matandang lalaki at si Yehan, biglang may mga guhit ng dugo na umapaw mula sa sulok ng bibig ng Pope na nakatayo sa kawalan, na tumutulo sa sulok ng kanyang bibig. Kanyang kamahalan na Pope. Nang makita ito, nagulat ang Cardinal at ang Elder God's punishment. Kinaway ng Pope ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kutsilyo, at umungol siya, patayin sila, ayaw kong malaman ng sino man ang nangyari ngayon. Nakarinig ng mga salita ng Pope, biglang nagpaputok ang 20 kardinal patungo sa 4 na direksyon ng parke. May mga especially iya mula sa mga pangunahing puwersa sa kanlurang mundo na hindi pa umalis. Ngayon na inutusan sila ng Pope, hindi na makakaalis ang mga taong ito. Xiao Qingshan. Itinaas ng Pope ang kanyang ulo, at tumingin siya sa direksyon kung saan umalis sina Yehan at ang iba, ang puot sa kanyang mga mata ay kasing talas ng matalim na espada. Matapos magtagumpay ang pagpapalitan ng mga bihag, agad na inutusan ni Yehan si Tian na i-activate ang isang ligtas na channel upang umalis sa kanlurang mundo. May mga magulo at matandang paraan, at hindi naglakas loob na gumalaw ang Pope, ngunit walang garantiya, ang pag-alis sa lalong madaling panahon ay ang pinakamatalinong pagpipilian. Kabanata 727. Matapos talunin ng Pope, ang magulo na matandang lalaki ay hindi na muling lumitaw, at hindi na siya makontak ni Yehan, ngunit dahil sa kakayahan ng matandang lalaking ito, walang mangyayaring aksidente, at hindi na nag-alala si Yehan para sa kanya. Sa villa ni Old John, ginagamot si Yehan Huofeng at Wuying upang maiwasan na lumala ang kanilang mga sugat. Tumagal ng kalahating oras para makapagpahinga si Yehan. Kulang na kulang ang oras ngayon, kaya pansamantala lamang niya itong maaayos. Kung gusto niyang ganap na gumaling, magkakaroon lamang siya ng oras upang harapin ito kapag bumalik siya sa China. Nang bumaba si Yehan, nakaupo ang baliw sa sofa na nakatawid ang kanyang mga binti at may sigarilyo sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Yehan na bumaba at sinabi ng may ngiti, "Manugang." Nakarinig nito, inikot ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, "Matandang lalaki, kahit na aprobahan kita, hindi ako sumang-ayon na kunin ang iyong apelyido. Okay lang, mag-antay ka lang, hanggat kinikilala mo akong matandang lalaki, isang araw ay magkakaroon ka ng apelyido kong G." Walang imik na sinabi ng baliw. "Magiging yalang ako. Iyan ay ngayon lang, sa hinaharap ang iyong apelyido ay G. Matandang lalaki, kung gayon marahil ay talagang bibigwin kita." Sa sala, pinanood ni Leng Wufei at ng iba ang pagtatalo ng dalawang mag-ama, at palihim na tumawa. Kinilala ni Yehan ang baliw bilang kanyang ama, at talagang natutuwa silang makita na mas malakas ang dugo kaysa sa tubig. Hindi ito mababago. Bukod dito, matapos makilala ang ama ng baliw, mayroon si Yehan na isang mahusay na Diyos sa likod niya, at mayroon din ang Ji family, ang unang pamilya sa China. Sa oras na ito, pumasok si Mendala kasama ang isang master ng 7 kulay na bulaklak. Nang makita ito, binago ni Yehan ang paksa, tumingin kay Mandala, at sinabi ng may ngiti, "Mandala, hindi ba dapat umalis na kayo? Bakit, hindi ba kayo? Gusto mo bang sumama sa akin sa silangang mundo?" "Bata, kung mayroon akong pagkakataon, pupunta ako sa silangang mundo, ngunit hindi ngayon." Tumingin si Mandala kay Yehan at sinabi, "Ginoo, ang eksperimento ay perpekto rin, kung mayroon kang oras, maaari kang pumunta sa Los Angeles kasama kami upang makita ang mga resulta ng eksperimento, at pagkatapos ay ihahatid ka ni Mr. John pabalik sa silangan." Nakarinig nito, seryosong sinabi ni Yehan, "Napakabilis, mukhang mayroon pa ring grupo ng mga siyentista si Old John na may mataas na antas ng teknikal na talento sa ilalim ng kanyang utos. Isang siyentista ang tinanggap ni Mr. John sa mataas na presyo para sa iyo. Bata, mangyaring mag-enjoy ka, at huwag mong antalahin ang ating paglalakbay pa uwi." Walang pasensyang sinabi ni Mandala. "Sige, pupunta ako." Huminga ng malalim si Yehan, ang mga mandirigmang Superman ay napakamalakas, naranasan na ni Yehan ang mga ito, anong uri ng gamot ang nagpalit sa kanila mula sa mga ordinaryong sundalo patungo sa mga napakamalakas na eksperto, napakuryoso ni Yehan tungkol dito. Curious, bukod dito, nagsikap si Old John na tulungan ang kanyang sarili, kahit na pupunta siya upang makita siya bago bumalik sa silangan. "Ikaw na anak ng isang aso, gusto mo pa ring manatili sa kanlurang mundo, kaya ayaw kitang patayin." Nang marinig ni Yehan ang mga salita ni Yehan, agad siyang sinama ng tingin. Hindi rin sumang-ayon sina Leng Wufei at ang iba sa patuloy na pananatili ni Yehan dito. "Matandang lalaki, mag-aantay lang ako ng 1 o 2 araw, at hindi ako mahahanap ng korte." Sinabi ni Leng Wufei, "Yehan, sasamahan ka namin pabalik. Talagang nakakabahala na ikaw lang ang narito." "Hindi, sir.
kailangan mong bumalik sa China upang manguna sa pangkalahatang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yehan, ngayon na malapit ng gumalaw ang Hilaga, dapat mayroong puwersa ng depensa ang Timog. Sa pamamagitan ng paraan, pagkatapos mong bumalik, tawagan ang mga lider ng mga rehiyon sa Timog upang pumunta sa Shanghai City. Babalik ako sa China, at dapat pormalan ang mga lumang regulasyon. Sige, kung gayon dapat kang mag-ingat. Makikita tayo sa Shanghai City sa loob ng 2 araw. Pagkalipas ng 1 oras, naayos na ang lahat, at ang Security Bureau, Gu Clan, Chen Lungwei, Leng Wufei at ang iba, pati na rin sina Ho Feng at Wu Ying, ay nagtungo na lahat sa silangan. Bata, hihintayin kita na bumalik sa Shanghai City. Walang gana na tumingin si Wolfen kay Yehan, pagkatapos ay malupit niyang iniharap ang kanyang ulo, nang makita na umalis na ang lahat, sinabi ni Yehan kay Mandala, "Tara na, punta tayo sa Los Angeles." Gayunpaman, umalis na ang iba, ngunit hindi umalis ang baliw. Naiwan si Yehan mag-isa sa kanlurang mundo, at palagi siyang nag-aalala. Nang makita sina Yehan at Kizaho na umalis, palihim din siyang sumunod sa likod. Wala siyang magagawa, kasama ang kanyang anak, siya, ang matandang lalaking ito, ay ipinanganak upang magsikap. Los Angeles, ito ay isang malaking lungsod na pangalawa lamang sa New York, ang Coal Country, at mayroon itong titulo ng lungsod ng agham at teknolohiya. Nang gabing iyon, sinundan ni Yehan si Mandala sa lungsod na ito. Itinayo sa isang higanting barkong pang-cruise na pag-aari ng John Sr. nakadok sa kanlurang baybayin ng Los Angeles. Hindi mapigilan ni Yehan ang pagkamangha sa katalinuhan ni Old John sa pagtatayo ng laboratorio sa barkong pang-cruise. Sino ang mag-iisip na magkakaroon ng biochemical laboratory sa isang barkong pang-cruise, at kahit na may nakakita nito, ang barkong pang-cruise ay mobile at maaaring umalis kaagad kung itinayo ito sa lupa, kung gayon, kapag natuklasan ito, lahat ay magiging walang kabuluhan. Huminto ang 2 kotse sa kanlurang baybayin ng Los Angeles. Gabi na ngayon, at ang magagandang ilaw ay binalot ang lungsod. Ang kumikislap na mga ilaw ng neon ay nagpaganda ng lungsod. Lumabas si Yehan sa kotse at tumayo sa ferry. Nakita na niya ang isang malaking puting barkong pang-cruise na nakadock sa dagat na 500 metro ang layo mula sa kanya. Ito ay 100 metro ang haba at may timbang na higit sa 10 tonelada. Natatakot akong magastos ang bagay na ito. Tumingin sa malaking barkong pang-cruise na nakadock sa dagat, palihim na nagulat na sinabi ni Yehan. Bata, hindi ito ang bagay na mabibili mo ng pera. Ito ay isang regalo mula sa reyna ng Yin Kingdom kay Mr. John. Sinaman ng tingin ni Mandala si Yehan. Sa oras na ito, nakita ni Yehan ang puting barkong pang-cruise na may 2 mabibilis na bangka na mabilis na nagmamaneho patungo sa ferry. Di nagtagal, ang 2 mabibilis na bangka ay huminto sa harap ng ferry, at isang matangkad na lalaking taga-kanluran ang nagsabi, "Miss Mandala, pinapunta ako ni Mr. John upang sunduin ka." "Tara na, bata." Matapos magsalita, lumapag si Mandala sa mabilis na bangka na may magandang somersault, at tumalon din si Yehan. Pagkatapos, mabilis na naglayag ang mabilis na bangka patungo sa puting barkong pang-cruise. Kabanata 728. Matapos sumakay ni Yehan sa puting barkong pang-cruise, ang matandang John na nakasuot ng puting suit ay naglakad na patungo kay Yehan na may ngiti. Matapos mahuli ang isang buhay na sundalong Superman sa California ilang araw na ang nakalilipas, umalis si Old John sa California at pumunta rito. Patakbuhin ang mga lab dito. Hehe, narito ka na rin sa wakas. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Lumapit si Old John kay Yehan, hinawakan ang kanyang kamay, at walang pasan siyang naglakad patungo sa barkong pang-cruise. Kaya, nakangiting sinabi ni Yehan, "Old John, hayaan mo akong kumain ng hapunan. Naglakbay ako mula sa California, pero hindi ako uminom ng isang patak ng tubig. Ang tiyan ko ay nagpoprotesta na." Nakarinig nito, biglang naunawaan ni Old John at sinabi, "Pasensya na, masyadong excited ako, tara na, kumain muna tayo, at pagkatapos ay dadalhin kita upang masaksihan ang sorpresa, Miss Mandala, maaari ka ring sumama." Panipi. Ang pribadong barkong pang-cruise ni Old John ay napakalaki. Na may ilang palapag, ang ilang palapag ay ginagamit para sa pamumuhay, ang ilan ay ginagamit para sa entertainment, ang ilan ay ginagamit para sa pagkain, bawat isa ay may sariling katangian. Ang ikatlong palapag ng barkong pang-cruise, ang chef ay naghahain ng hapunan pagkatapos, tinanong ni Yehan si Old John habang kumakain, at sinabi, "Old John, narinig ko mula kay Mandala na halos matagumpay na ang iyong eksperimento, at kung mayroon kang pagkakataon, maaari mo akong dalhin upang makita. Talagang interesado ako sa mga gamot na nagpapalit sa mga tao sa mga supermaster."
Iyon lang ang balita ngayong umaga. Ang sorpresa na gusto kong ibigay sa iyo ay pagkatapos ng ilang yugto ng paulit-ulit na eksperimento, matagumpay na ang ating eksperimento, at na-inject ko na ang unang batch ng mga eksperimento ng genetic medicine. Napakamalakas nila, sila lang ang obra maestra ng Diyos. Excited na sinabi ni Old John. Lumabas na ba ang unang batch ng mga eksperimento? Nagulat na tanong ni Yehan. Tumango si Old John at sinabi, ang unang batch ng mga eksperimento ay binubuo ng 3 tao. Matapos ma-inject ng gene drug ngayong hapon, isa sa kanila ang nabuhay at nagbago mula sa isang ordinaryong tao patungo sa isang makapangyarihang mandirigma. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi kapani-paniwala. Ngumiti si Yehan at sinabi, Old John, hindi ko na mapigilan ang pagtingin matapos marinig ang sinabi mo. Haha, dadalhin kita doon matapos ang pagkain, ipinapangako kong magiging masaya ka. Malapad na ngumiti si Old John. Ang laboratorio ay nasa pinakailalim na palapag ng barkong pang-cruise. Matapos ang pagkain, dinala ni Old John sina Yehan at Mandala dito. Gayunpaman, tanging si Old John lamang ang maaaring malayang pumasok at lumabas sa laboratoryong ito, at walang ibang may pahintulot na ito. Pagkapasok sa laboratorio, natuklasan ni Yehan na may higit sa 100 lalaki at babae na nakasuot ng puting damit na abala sa loob, nag-ooperate ng ilang instrumento na hindi maintindihan ni Yehan. Sa ilalim ng pamumuno ni Old John, dumating si Yehan sa labas ng isang quarantine area. Sa sandaling ito, sa isolation area sa harap ni Yehan, mayroong isang hubad na pang-itaas na katawan na malaking lalaking taga-kanluran na patuloy na nagwawasiwas ng kanyang mga kamao, at malupit na sinasaktan ng isang metal na pader na gawa sa hindi kilalang materyal. Nakayuko, habang nagwawasiwas siya ng kanyang kamao, malinaw na nakikita ang mga ugat sa buong kanyang katawan, at, sa ilalim ng pag-atake ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan, ang metal na pader ay nag-iwan ng nakakatakot na mga marka ng kamao ng isa-isa, at ang buong metal na pader ay nawasak ng kanya, hitsura. Nakarinig nito, medyo nagtaka si Yehan. Si Old John ay nasa tabi ni Yehan sa oras na ito, at sinabi, ito ay isang normal na imahinasyon, na-inject lang ng genetic medicine, pagkatapos magising, maaari lamang niyang mailabas ang gamot sa pinakamataas na epekto sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkaubos ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Panipi. Nakarinig nito, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata ng yin at yang upang suriin ang katawan ng malaking lalaking taga-kanluran na ito. Sa pananaw ni Yehan, natuklasan niya na mayroong isang makapangyarihang puwersa sa katawan ng malaking lalaking taga-kanluran na ito na dahan-daang kumakalat sa buong kanyang katawan. Sa tuwing nagwawasiwas ng kanyang kamao ang malaking lalaking taga-kanluran, ang puwersang ito ay papasok sa kanyang buto, at magkakaroon ng mas makapangyarihang puwersa sa kanyang katawan. Pagpapasigla ng potensyal. Nang makita ito, kumislap ang isang kakaibang kulay sa mga mata ni Yehan. Ang ganitong uri ng gamot ay maaaring ganap na pasiglahin ang potensyal ng isang tao. Kapag naubos na ang epekto ng gamot sa katawan, ang ganitong uri ng pag-unlad ng potensyal ay titigil. Gayunpaman, ang paggawa nito ay napakasama sa katawan ng tao. Ang isang mahinang katawan ay biglang nagdadala ng napakalaking puwersa, na lubos na magpapahina sa espiritu at habang buhay, at hindi ito magtatagal. Gayunpaman, ito ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Kung ang isang sinanay na mandirigma ay pinapayagang kumuha ng gamot na ito upang mapaunlad ang kanyang sariling potensyal, magiging iba ang epekto. Pagkatapos ng lahat, ang sinanay na mandirigma ay may mas mataas na pisikal na tibay kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang mga tao ay napakaraming beses na mas malakas, maaari nilang ganap na tiisin ang ganitong uri ng pag-unlad ng potensyal ng walang anumang pagkawala sa katawan. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan. Kung ang genetic drug na ito ay i-inject sa katawan ng Chanlungwei, tiyak na makakatulong ito sa kanila na mabaliw na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagpop-up ang ideyang ito sa isipan ni Yehan, at hindi na niya ito napigilan. Kung ang gene drug na ito ay i-inject sa katawan ng Chanlungwei, kasama ang katawan ng Chanlungwei na sinanay sa impyerno, kasama ang kanilang sariling paglilinang, tiyak na makakayanan nila ang ganitong uri ng pag-unlad ng potensyal, at sa wakas ay mabuo ang binuo na potensyal, maging isang makapangyarihang puwersa sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na ang epekto ng pagpapahintulot sa mga ordinaryong tao na magdala ng gene drug na ito ay napakalaki, ito ay mabuti at masama. Sa isang banda, maaari nitong bigyan ang isang ordinaryong tao ng sobrang lakas sa pakikipaglaban sa loob ng maikling panahon, at sa kabilang banda, masama ito. Ang mga mandirigma na may ganitong potensyal ay may mas maikling habang buhay kaysa sa mga ordinaryong tao. Old John?
gaano karami ang gene drug na ito na mayroon ka dito? Tanong ni Yehan. Nakarinig nito, sinabi ni Old John, Ye, ang gamot na mayroon ako ngayon ay nakuha lamang mula sa Superman Warrior. Kung gusto kong gumawa ng mas maraming gamot, maaari ko lamang itong muling icon figure. Gayunpaman, ang mga sangkap ng genetic medicine ay na-decompose na, at ako rin magsimula ng ihanda ang mga kinakailangang materyales, at hindi magtatagal bago makagawa ng mas maraming gene medicine. Nagpatuloy sa pagtatanong si Yehan, Old John, gaano karaming superhuman warrior ang maaaring magawa ng genetic medicine dito? Hanggang 2, sabi ni Old John, napakakaunting genetic medicine ang nakuha mula sa superhuman warrior. Ginagamit namin ang mga ito sa mga batch. Sa kasalukuyan, 3 tao na ang na-inject ng mga gamot, at ang natitirang mga gamot ay makakagawa lamang ng 2 sa pinakamaraming. Superman Warrior. Old John, maaari mo bang ibigay sa akin ang natitirang genetic medicine? Gusto kong dalhin ito pabalik para sa eksperimento. Kung magtagumpay, ang mga tao sa ilalim ko ay maaari ring mapaunlad ang kanilang sariling potensyal sa ganitong paraan. Sabi ni Yehan. Nakangiting sinabi ni Old John, Ye, walang problema. Anyway, ang mga sangkap ng gene medicine ay na-decompose na, at maaari mong dalhin ang lahat ng natitirang gene medicine. Ang layunin ng pagtatayo ko ng laboratoryong ito ay upang tulungan ka. Old John, hindi na ako magpapasalamat pa. Gusto ko lang sabihin na kasama ako, Yehan, talagang madali para sa iyong matandang lalaki na mabuhay ng matagal. Ngumisi si Yehan. Haha, Ye, kasama ka bilang isang mahusay na doktor, hindi ko pa kailanman ikinabahala ang mga bagay na ito. Tumawa si Old John. Tumingin si Yehan sa malaking lalaking taga-kanluran sa quarantine area, tumingin kay Old John, at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, maaasahan ba ang mga eksperimento na iyong nahanap? Kabanata 729. Huwag kang mag-alala, talagang maaasahan sila. Lahat sila ay mga ulila na inampun ko sa Afrika, at walang problema sa kanilang katapatan. Mabuti naman, sabi ni Yehan. Gayon din, kahit na ang iyong eksperimento ay nagdulot ng malaking kapangyarihan sa mga eksperimento, mayroon din itong mga disadvantages. Ang mga taong ito ay biglang nagbago mula sa mahina na mga ordinaryong tao patungo sa makapangyarihang mga mandirigma, hindi nagamit na potensyal, at iyon ay papatay sa kanilang habang buhay. Nakarinig nito, binigyan ni Old John si Yehan ng isang nagulat na tingin, pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabi, Ye, karapat-dapat kang maging isang himalang doktor, masasabi mo ang mga pakinabang at disadvantages nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, sinabi na sa akin ng siyentipiko na namamahala sa proyektong eksperimentong ito. Higit pa rito, ngunit hindi nila ito mapapabuti, kaya ito lang ang magagawa ko. Old John, hindi mo kailangang bumantong hininga, marahil mayroon akong solusyon. Bahagyang ngumiti si Yehan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henyo ring doktor. Mayroon pa ring paraan upang alisin ang mga kasamaan sa katawan ng mga eksperimentong ito. Ang pinakamagandang paraan ay ang mga gintong karayom. Siyempre, maaari rin itong gawin gamit ang mga tableta. Nakarinig nito, sinabi ni Old John, Ye, kung mayroon ka talagang paraan, sa tingin ko ang mga eksperimentong ito ay magpapasalamat sa iyo dahil alam na nila ang mga kahihinatnan ng pag-inom ng genetic medicine bago ito inumin. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay nasa aking mga balikat, gagawin ko silang isang grupo ng talagang perpektong mandirigma. Kumpiyansang sinabi ni Yehan. Sa kubyerta ng barkong pang-cruise, sina Yehan at Old John ay nag-e-enjoy sa tanawin ng gabi ng kanlurang baybayin ng Los Angeles habang nagtitimpla ng magandang alak. Nang tumingin mula sa dagat, kinailangang aminin nila na sa ilalim ng pag-iilaw ng kalangitan sa gabi, ang neon shining city ay talagang napakaganda. Ye! Kailan ka babalik sa silangang mundo? Tanong ni Old John sa barkong pang-cruise. Bukas, hindi ako makakapagtagal dito, baka malaman ng mga tao sa Shenting. Sabi ni Yehan matapos humigop ng red wine. Tumango si Old John at sinabi, sige, ngayon ay isang tinek ka sa tagiliran ng Shenting. Mas ligtas na bumalik sa lalong madaling panahon. Magpapadala ako ng eroplano upang ihatid ka pabalik sa Huaxia bukas. Ipapaalam ko sa iyo ang mga bagong pag-unlad sa mga eksperimento dito. Old John, kailangan mong mag-ingat dito. Sabi ni Yehan, ang Kizahua ay ang iyong bantay ngayon. Tinulungan nila akong harapin ang Shenting sa oras na ito at sila ay naging mga target na aalisin ng Shenting. Kapag nakita ka ng Shenting sila, at ikaw, ay magiging mapanganib din.
Huwag kang mag-alala sa mga salita ng iyong huwaksiya, ang matalinong kuneho at ang tatlong lungga, mayroon akong sariling paraan upang iligtas ang aking buhay. Nagtama ang kanilang mga baso ng alak at nagngitian sa isa't isa. Pagsapit ng hating gabi, naglakad si Yehan patungo sa silid-tulugan na inihanda ni Old John para sa kanya. Ang silid-tulugan ay nasa pinakamataas na palapag, kung saan mas perpektong maaari niyang tamasahin ang tanawin ng gabi ng Los Angeles. Gayunpaman, nang makarating si Yehan sa pintuan ng kanyang silid-tulugan, ang isang Mia Oman's body ay nakasandal sa kanyang pinto, at naglalaro siya ng isang matalim na machete sa iba't ibang paraan sa kanyang payat na mga kamay na jade. Mukhang hinihintay niya si Yehan na bumalik. Miss Mandala, hinahanap mo pa rin ako ng gabi na ito. Maaari bang mahaba ang gabi at masyadong nag-iisa ka? Nakangiting naglakad si Yehan. Tumingin siya sa magandang katawan ni Mandala na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sabi, "Bata, may lakas ka bang sakupin ako?" Sinaman ni Mandala ng tingin si Yehan. Kinamot ni Yehan ang kanyang ilong at sinabi, "Depende sa oras. Sa araw, sa tingin ko hindi ako ang iyong kalaban, ngunit sa gabi, maaaring hindi ka ang aking kalaban." Talaga, narinig ko na aalis ka bukas, kaya susubukan ko na ngayon. Matapos magsalita, ang Mia Oman's body ni Mandala ay gumalaw na parang isang shooting star, at ang scimitar sa kanyang kamay ay gumalaw sa isang napakakakaibang paraan. Ang anggulo ay iginuhit patungo sa katawan ni Yehan. "Babae, seryoso ka ba?" Nadama ang kakilakilabot ng kutsilyo ni Mandala, nagulat si Yehan, at nagmadaling umatras. Pagdating sa puwersa, natural na hindi siya kapantay ni Mandala, isang nakakatakot na babae. Hindi mo ba sinabi na maaaring hindi ako ang iyong kalaban sa gabi? Ngayon tingnan natin kung paano mo ako sasakupan." Malamig na umungol si Mandala, at patuloy na nilapitan si Yehan gamit ang isang kutsilyo. Namumulaklak ito sa isang maliit na espasyo, at walang kapantay ang talas nito. "Ikaw na baliw na babae, nagbibiro lang ako, seryoso mo ito." Ang sulok ng kanyang damit ay pinutol ng Mandala, nanlamig ang mukha ni Yehan, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kuryente, at nakaiwas sa Mandala. Nagpatuloy siya sa pag-atake, at sa wakas ay lumitaw sa likod ni Mandala. Gayunpaman, mabilis na gumanti si Mandala, at winasiwas ang kanyang kutsilyo patungo sa likod. Nakarinig nito, kinagat ni Yehan ang kanyang mga ngipin, at biglang lumipad palabas, itinapon si Mandala sa lupa. Nakipaglaban sina Yehan at Mandala sa pinakamataas na palapag. Ang ganitong uri ng paggalaw ay natural na nagpaalarma sa master ng 7 kulay na bulaklak na siyang puwersa ng bantay. Ang 6 na figure ay lumitaw sa pinakamataas na palapag ng kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, nang panoorin ng master ng 7 kulay na bulaklak ang nangyari sa koridor, sa eksena na iyon, agad silang nagulat. Dahil, ang leader ng kanilang 7 kulay na bulaklak, ang babaeng iyon na hindi nagbigay ng halaga sa kahit sinong lalaki, ay talagang dinurog ni Yehan. Matapos makita ang eksena na ito, hindi na makagalaw ang master ng Kisahoa. Kailan nagkaroon ng interes ang kanilang leader sa mga lalaki? Sa kanilang pag-unawa, ang Kisahoa ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang tingin sa mga lalaki, at kahit na nagagalak sa pagpapahirap at pagpatay sa mga lalaki. Ngunit ngayon, nagbago na ba ang kasarian ng kanilang leader? Gayunpaman, paano nila malalaman ang pag-unlad at takbo ng pangyayari? Ang eksena na ito ay isang pagkakataon lamang. Kaharap ang nakakatakot na babaeng si Mandala, wala nang nagawa si Yehan kundi ang itapon siya sa lupa, kung hindi, kung talagang lalaban siya sa babaeng ito, tiyak na matatalo siya ng babaeng ito. Napakalaki. Mukhang naabot na nito ang e-cup cover. Tumawa si Yehangsi at mariing pinindot ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa ilalim ng unti-unting nakamamatay na mga mata ni Mandala, bumangon si Yehan at nagmadaling tumakbo, pumasok siya sa kanyang silid-tulugan at nilock ang pinto sa likod niya. "Ano ang tinitignan mo? Umalis ka na dito." Tumayo si Mandala na may nagyayelong mukha, ngunit nang makita niya ang master ng 7 kulay na bulaklak na nakatayong walang galaw sa koridor, agad siyang nagalit. "Boss, ikaw. Kabanata 730. Sino ka? Bakit hindi ka lumalabas?" Mahigpit na tumingin si Mandala, at biglang nawala ang 6 na master ng 7 kulay na bulaklak, at sunod-sunod na naglakad palayo, na nagagalit sa leader. Masama ang mangyayari. Ayaw nilang subukan. "Gago. Kung may pagkakataon ako, tiyak na ipagtatanggol kita." Nang makita ang nakasarang pinto ni Yehan, malamig na umungol si Mandala, at pagkatapos ay umalis na may umuugoy na katawan. Orihinal niyang nais na magkaroon ng tunay na relasyon kay Yehan bago umalis si Yehan.
Paano niya malalaman na hindi naglakas loob na makipaglaban si Yehan, at hindi rin niya sinamantala ang pagkakataon, na magiging isang pagkawala? Ayaw hulaan ni Yehan ang isip ng nakakatakot na babaeng ito, si Mandala, at hindi rin niya ito mahulaan. Hanggat hindi nababaliw ang babaeng iyon at hindi siya ginulo, siya ay Amitabha. Matapos maghugas sa silid, umupo si Yehan na nakatawid ang kanyang mga binti sa kama at dahan-dahang pumasok sa estado ng paglilinang. Sa panahong ito, nakaranas siya ng maraming maliliit na labanan sa kanlurang mundo, at halos araw-araw ay gumagana ang kapangyarihan sa kanyang katawan, na nagdulot ng unti-unting pagpapatatag ng lakas ni Yehan sa rurok sa unang bahagi ng Great Governor. Isang katlo lamang ang natitirang lakas sa inner alchemy ni Shufu. Sa ganitong sitwasyon kung saan mahirap makuha ang espiritual na enerhiya sa mundo, ang inner alchemy ni Shufu ay ang pinakamahalagang mapagkukunan para kay Yehan upang mabilis na mapabuti ang kanyang lakas. Ang isang bakas ng espiritual na enerhiya ay umaapaw mula sa inner alchemy na naglalakad sa paligid sa 8 hindi pangkaraniwang meridian ng katawan ni Yehan, sa wakas ay bumalik sila sa dantian na nagpapalakas sa orihinal na lakas ni Yehan. Lumipas ang isang gabi ng hindi namamalayan. Kinaumagahan nang makarating si Yehan sa restaurant, naghihintay na si Old John kay Yehan sa restaurant. Nandoon din ang babaeng si Mandala, ngunit hindi pumunta si Yehan. Tumingin sa mapanganib na mga mata ni Mandala, binati niya si Old John, "Magandang umaga, Old John." "Hehe, nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi?" Nakangiting tanong ni Old John. "Okay lang." Sinulyapan ni Yehan si Mandala, kung hindi siya hinanap ng babaeng ito kagabi. "Mabuti naman, kumain na tayo. Dadalhin ka ni Miss Mandala sa paliparan mamaya, at direktang may hahatid ka ng aking pribadong jet sa Huaxia, Shanghai City." Tumanggaw si Yehan at umupo. Karaniwang kumakain ng tinapay, gatas, at itlog ang mga taga-kanluran para sa almusal. Mabilis kumain si Yehan, at inubos niya ang pagkain sa harap ng kanyang mesa sa loob ng 1 minuto, malinis. Tungkol dito, ngumiti lang si Old John at hindi nagsalita, sinama ni Mandala ng tingin si Yehan, at pagkatapos ay patuloy na nag-enjoy sa almusal ng napakaganda. Pagkalipas ng kalahating oras, dahan-dahang natapos kumain ang babae, sa ganitong bilis, si Yehan nagtataka kung sinadya ba ng babaeng ito. Ito ang na-extract na gin potion. Ipapaalam ko sa iyo kung may mga bagong pag-unlad sa hinaharap. Naglagay si Old John ng isang maliit na kahon sa mesa ng hapunan sa harap ni Yehan. Tumanggaw si Yehan, tumayo at sinabi, "Old John, kung mayroon kang gagawin sa kanluran, tawagan mo ako, at kailangan mo ring bigyang pansin ang Shenting, natatakot akong sasalakayin kanila." Nakangiting sinabi ni Old John, huwag kang mag-alala, kung mayroong krisis dito na hindi kayang hawakan ni na Miss Mandala at ng iba, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Ikaw rin ay mga kaaway sa lahat ng dako sa China, at kailangan mo ring mag-ingat, naghihintay para sa iyong panganay kapag ipinanganak ako, pupunta ako sa China para yakapin ang maliit na lalaking iyon. Sige, hihintayin kita. Pagkatapos ay tumingin si Yehan kay Mandala at sinabi, "Miss Mandala, sa tingin mo ba maaari na tayong magsimula ngayon?" Nakarinig nito, tumayo si Mandala na may nagyayalong mukha, at naglakad palabas, sumunod si Yehan sa likod niya, bumaba silang dalawa sa barkong pang-cruise, sumakay sa barkong pang-cruise patungo sa ferry, at nagmaneho palayo na parang hangin sa isang kotse. Tumayo si Old John sa kubyerta at pinanood ang kotse na mawala sa paningin niya. Kapag dumating ka sa kanlurang mundo sa susunod, tiyak na makikita mo ang isang grupo ng mga taga-sunod na handang panasan ang iyong mga kaaway at magbayad para sa iyo. Handang-handa ako dahil itinuturing na kita bilang aking sariling anak. Nasa stock market si Old John ng ilang dekada. Ang matandang lalaking ito na nag-iisa na nakatayo sa tuktok ng negosyo ay hindi pa kailanman nag-asawa o nagkaanak sa halos lahat ng kanyang buhay. Gayunpaman, mula nang makilala niya si Yehan, sa kanyang puso, itinuturing niyang anak si Yehan. Ang mga bata ay tumingin dito, marahil, ito ang dahilan kung bakit handa siyang magbayad ng malaking halaga upang tulungan si Yehan. Sa Yehan, mayroon siyang sustento na katulad ng pagmamahal ng pamilya. Ang pribadong eroplano ay naglayag patungo sa mga ulap, umupo si Yehan mag-isa sa marangyang cabin, tumingin sa mga ulap sa labas, ang kanyang mga iniisip ay hindi sinasadya na lumipad patungo sa China. Sa loob ng kalahating buwan mula nang dumating siya sa kanlurang mundo, maraming bagay ang nangyari, naranasan niya gayunpaman, walang pinagsisisihan si Yehan. Mas mataas ang antas na kanyang kinakaharap, mas mataas ang kanyang pananaw. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya, at hindi siya gagawing polaka sa ilalim ng balon, at ipakita lamang ito sa entablado ng Huaxia. Sarili.
Sa mundong ito, maraming mga master, napakamalakas na tanging ang mga ito lang ang makikita ni Yehan ngayon, at sa pagkakataong ito ay bumalik siya sa Hilaga, wala na siyang gaanong takot sa mga taong iyon sa Hilaga, mga paladin, elder ng banal na parusa, ang Pope, at iba pa. Alin ang hindi isang malakas? Nakaharap na niya ang lahat ng mga taong ito. Ang psikolohikal na presyon na ibinibigay ng mga taong iyon sa Hilaga kay Yehan ay unti-unting humihina. Ang kanyang entablado ay hindi dapat lamang sa huwaksiya. Malaki ang mundo at maraming mga master, ang layunin ay dapat na pangmatagalan. Siyempre, ang mga utang na dapat singilin, ang mga taong dapat harapin, hanggang sa mailabas ang galit na ito, ang murderous intent ni Yehan sa kanila ay hindi kailanman humihina. Dongfang, Huaxia, at Shanghai Airports. Dahan-dahang lumapag ang isang pribadong eroplano sa paliparan, at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad pababa ang isang oriental na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Sa loob ng paliparan, maraming empleyado ang nanood sa gwapong at eleganteng lalaking ito na bumaba sa eroplano. May inggit sa kanyang mga mata, ang katayuan ng isang tao na makakaupo sa marangyang pribadong jet na ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Ang ilang mga stewardess na dumadaan sa paliparan ay may mga bituin sa kanilang mga mata, at madalas na tumitingin sa lalaking bumaba sa pribadong jet. Kung hindi nila gusto na manatili sa kanilang mga post, lumapit sana sila upang palibutan siya at matapang na humingi ng kanyang numero ng telepono. Mr. Ye, maligayang pagbabalik sa Shanghai City. Sa oras na ito, isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng suit at katad ang lumapit mula kay Yehan, na sinusundan ng ilang senior executive ng kumpanya ng airline. Lumapit siya mula sa opisina sa paliparan hanggang sa iulat ng mga tao sa ibaba. Ang taong nasa pribadong jet ay si Yehan, kaya kailangan niyang lumapit upang batiin siya. Ikaw ba? Nagdududang tumingin si Yehan sa lalaking nasa gitnang edad sa harap niya. Nakangiting sinabi ng lalaking nasa gitnang edad, Mr. Ye, ang pangalan ko ay Yin Tianjeng at ako ang ama nina Yai Fei at Rounan. Nakarinig nito, biglang napagtanto ni Yehan na ang taong nasa harap niya ay ang ama ni Yin Yaifei at ng babaeng mamamahayag na si Yin Rounan. Narinig na ni Yehan na binanggit ni Yin Yaifei na ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal ng Civil Aviation Bureau, at dahil dito, nagawa ito ni Yin Yaifei. Stewardess for a while. Nakangiting sinabi ni Yehan, kaya pala si Tito Yin. Narinig ko na ring binanggit ka ni Yaifei. Hindi nakakapagtaka na hindi kita nakilala nang una tayong magkita. Nakangiting sinabi ni Yin Tianjeng, Mr. Ye, ano ba ang problema, hindi pa kita napapasalamatan sa pagkidnap sa aking maliit na babae sa eroplano noong nakaraang pagkakataon. Tito Yin, nagiging magalang ka. Iniligtas ko si Yaifei. Kumita ako ng malaking pera. Mahinang ngumiti si Yehan. Si Yin Yaifei ay namamahala na ngayon sa Tianlong Bodyguard Group na nagdulot sa kanya ng malaking turnover. Tumingin si Yehan sa kanyang relo at nagpatuloy. Sabi, Tito Yin, nagmamadali pa rin akong bumalik, kaya hindi na ako magkukwentuhan ngayon, pag-uusapan natin ito mamaya kapag may oras ako.